With us this morning is former Ilocos Sur Governor and longtime political kingmaker, Luis Chavit Singson. Good morning, Manong Chavit. Good morning, Karen. Good morning sa lahat po nakikinig sa programa niyo. Manong Chavit, sa tagal nyo na po sa politika, bakit ngayon lang kayo nag-decide magsalita tungkol sa corruption and anomalies? Dahil sobra na eh. Nababalitaan ko na yan noon, pero sobra na. So that's the reason why I'm here, para sabihin, para maintindihan ng taong bayan itong graft and corruption. Now, susundan ko lang siya. Ang sabi niya, nakakaya kayo na ginawa niyo sa flood control. Totoo na may Alzheimer siya, nakalimutan niya, kasama siya. Bakit po siya kasama? Eh, ang daming flood control sa Ilocos Norte. Ay yung mga Discayas, kung walang koneksyon sa Malacanang, paano sila nakakuha ng $500 billion worth of project in 3 years na term ni BBM? half a trillion. 545 billion na nakuha sa 10 company ni Diskaya. 4 sa construction company ni Diskaya, nasa Ilocos Norte, contractor nila. Meron siyang 38 projects sa Diskaya. Yung bagong mayor na pinili nila, 33 projects of Mayor Alcid. Kanila yon. So ito pong sinasabi ninyo na half a trillion, so over mga 500 billion pesos. Andito linagay nyo pala yung total. 545 billion total projects of the Discayas nationwide in the last 3 years under the Marcos administration. Yes. So bakit ang paratang ninyo ay may koneksyon ang mga Discayas sa Pangulong Marcos? Sila contractor all over. Paano makakakuha isang... Kami nasa construction ng tatay ko, contractor pa nung araw. Hindi kami nakakakuha ng ganito. Panahon ni GMA, magkaibigan kami. Wala akong nakuha, isa lang, foreign funded. We did not took advantage of it. Ito, with 3 years, nakakuha ng 500 Billion. 45 billion. Paano niya makukuha yan kung wala siyang connection sa Malacanang? Walang approval Malacanang, hindi ka makakakuha ng ganito. Kagaya ko, contract, hindi ako makakakuha ng ganito. Bakit sa Malacanang po ba talaga ang approval? Hindi ba ang kausap dito pag nagbibid ka ay DPWH at para malagay naman ang pondo, it's Congress and Senate? Pero sila nag-allocate dito, project nila eh. Kung ano na-allocate sa mga probinsya mo, alam mo yun. Alam nila. So yung mga ghost project, dyan nanggagaling dahil kung sobra ang kinukuhang porsyento para makabayad sila sa kinunan nila, siyempre magbabayad sila para makakuha ng maraming project. If pasusubcontract naman. Kung yung nakasubcontract, gusto yung kumita agad, pasubcontract ulit, magiging substandard na yung project. Or, yun ang umpisa ng mga ghost project. So, dapat umpisaan dito yung mga ghost project. Pero kung sinasabi niyo pong involved ang presidente or alam niya na ganito karaming projects ang napupunta sa mga favored contractors niya, for example, ang allegation niyo dito is meron silang connection sa Discayas. Bakit po i-expose ng presidente ito? It's either may Alzheimer siya o umaarte lang, biniblame ngayon sa iba. Dahil alam niya, puputok na ito eh. Pero kung ganun po, hindi ba ang tatamaan sila rin? At mga kamag-anak niya, you have Speaker Martin Romualdez and even his son, Congressman Sandro, is Kaya in nga, Congress. Pinalalabas niya siya hero. Ang tinamaan lahat ng mga kasama niya, pati siya. Paano nangyari ang allegation niya, nangyayari pa nung araw yan? Ay, pagpalagay mo, totoo yan. Bakit niya tinulerate? For 3 years, 545 billion na nakuha ng Diskaya na nagpapakita ng yaman na iniimbestiga ngayon. Paano, anong koneksyon nila doon? Pag wala kang koneksyon sa Malacanang, hindi ka makakuha. Ako, contractor, hindi ako makakuha eh. At ngayon po si Mayor Alcid, binanggit mo rin na 33 projects ang nakuha sa Ilocos Norte. 33 projects, yung bagong mayor ng Lubag City, na pinili nila, sila namili. Sino pong sila? Marcos and Sandro. BBM and Sandro. Then, noong unang eleksyon, nung sinamahan ko si BBM,
Bakit nyo kontra yung pinsan nyo? Kalabanin, kasama rin natin yan para mabuo tong Ilocos Norte. Hindi na kasi maturuan sabi niya. Sino po ang nagsabi nun? Sa BBM. Kaya yung pinalitan nilang mayor ay yung pinsan nila. Ang pinalit nila itong si Mayor Brian Alcid. Yes. Yan ang Michael pinalit Alcid. ngayon. Oo, Yes. si Brian Alcid. But bakit niyo po nasabing yung projects, 33 projects, na punta kay Mayor Alcid, yung bagong mayor, kung ang mga mayor naman, dapat wala silang implementation, wala rin Bawal silang nga. projects. In Yun. the It's first conflict place, of bawal interest. yun. Yes. Now, kung wala siyang koneksyon kay Sandro, wala siyang project. But ano po yung proof nyo to say na 33 projects ay pag-aari ni Mayor Alcid? Etong kumpanya niya Megapolitan Builders and Construction Supply. Ito po yung pinapakita nyo dito na accumulated contract cost na 1.89 billion pesos. Yes. At ang dinagay nyo dito, owned by Luwag City Mayor Brian Alcid. Yes, siya ang may-ari ng construction company. Ito, kinuha ko lang sa pinablis nila. Kaya... Doon sa sumumo sa Pangulo website. Oo. Diyan ko lang inad lahat to. So, ewan ko kung may Alzheimer sila o hindi nila alam ginagawa nila. Damay sila. Lahat dyan. They open up a gate na hindi na nila kayang takpan. Isa-isayin po natin yung mga paratang nyo laban kay President Bongbong Marcos. Una sinabi nyo, wala siyang iisang salita. Wala. Bakit nyo po nasabi to? Matagal na. Matagal ko lang kilala yan. Magsasalita, hindi niya tinutupad. Bumayag lang akong sumama ngayon sa kanya na tumulong sa kanya ng gusto dahil akala ko magbabago na sila para matakpan na yung mga katiwalayan na nagawa sa administrasyon ng tatay nila. Pagsasama, pagkakaisa, maganda. Dagdagan mo na education, ako pa sa kanya Yan ang priority lang sasabihin mo. Gusto ko yun, pagsasama. Dahil ako, tagal na sa politics, napatawad ko lahat ng mga kalaban ko. Magkakaibigan na kami lahat, including parang Erap. Even former President Erap. Yes, dahil magkakasama, madali ako makipag-usap dahil hindi ko kasalanan pag-aaway namin. Nabanggit nyo rin po na dapat ang sinabi ng Presidente noong SONA niya ay mahiya naman tayo. Dapat. Dahil kasama siya Kasama ang probinsya niya Kasama ang mga korap. Kasama ang mga nakakuha ng 545 billion, half a trillion in 3 years. Record yan. Palagay niyo po ba, it's possible na walang alam ang Presidente, na ang mga kumukurakot ay yung mga nakapaligid sa kanya, pero hindi siya? Ako, imposible hindi niya alam. Kung hindi niya alam, hindi siya matalinong tao. Hindi siya dapat maging presidente. Dapat mag-resign na siya. At yun Hindi ang niya alam. nasabi mo rin na alam ni Presidente ang lahat ng anomalies. Imposible hindi niya alam dahil matalino naman yan. Unless nabubo siya. O may Alzheimer. Anong palagay niyo po? Which of It's your those? choice. At ngayon po, wala na raw kayong impluwensya kay BBM, kaya naglabas kayo ng expose. Yun po ba ang dahilan kung bakit kayo ngayon active sa pagsalita against the President? Ang aga. Gumastos ako nung eleksyon niya, tumulong ako all the way. Ako nagpakilala sa mga mayors. Sabi ko, kami mga mayors league, committed na kay Sara. Pero gusto mong vice president, yun ang gusto niya President muna i-file natin, pero pag nag-file si Sara, atras ka, protected ka na as vice. Yun ang usapan namin. Yes, Manong. COVID, sinamahan ko. Nakakuha ko ng permit. Small group, dahil bawal pa Puro regional mayor minimit namin. Manong, sabi niya sa akin, ang swerte ko, ikaw presidente ng Mayor's League. Nung araw, wala akong isang mayor, sabi niya. Pasalamat. Okay lang ako. So, tuloy-tuloy kami. Pinakilala ko sa lahat ng mayors. So, in short, talaga nakatulong ako. Tapos, ganito ang nangyari. Nagpunta kami sa Japan. Nasa table kami, sa presidential table. Minention niya lahat.
Tapos nandun ako. Ayaw ko mention. Presidente na po siya nito. President sila, bagong-bago lang. Anong kasalanan ko rin, bagong-bago lang. Akala ko naman kaibigan ko. Si Sandro, Dad, anong sabi si Sir? Anong sabi si Sir? Gumanon niya Hiniya ako doon. Yung mga overseas workers sa Japan, bastos yung presidente niya, sabi nila. Hindi ako nagtampo. So ano po ang nag-trigger ng last straw kung bakit ngayon nagtampo na talaga kayo? Number one, yung hamon na siya ng hamon sa China. China is our friend. China is our neighbor. China is helping us a lot. America is our friend. You should stay neutral. Pagpunta sa US, binalik agad ang mga bases without consulting the Filipinos, without consulting Senate. Nung pinalis natin yung mga bases, it was approved by the Senate. So, ibig sabihin yan, dadamay tayo sa gera dahil may conflict ang China and Taiwan. Because China promised to get Taiwan at all costs within 5 years. Ngayon na yun. American, wag, laban tayo. So that is something that you're against. Magkakagera, sinong bububugin? Tayo. Tayo bububugin. At nainis ako tuwing naghahamon siya na, oh, help us. Ang China, ganito, ganito. Yung rason niya ng island na yan, clear claim ng marami. Meron din legal claim ang China, Vietnam, marami. Dapat kausapin lang diplomatic, joint venture na lang tayo. Pero nanalo po tayo sa arbitral award. Oo. So, palagay niyo Anong po ba hindi... mapapala natin doon kung gagawin tayo? Pero panay aggression naman ng China sa West Philippine Sea. Anong aggression? Mabait nga sila, water cannon ginagamit. So, okay na yung water cannon instead na bala. So, Mabait na nga China May karapatan sila May karapatan tayo, may karapatan din sila, may karapatan din ang Vietnam. Marami nag-reclaim. Kaya lang, kumukuha siya ng support ng ibang countries. Why? Bakit niya po provoke ang China? May laban ba tayo sa China? So for you, it's a practical approach na wag maging aggressive Neutral or to lang. be neutral. Issue Pero wala is- naman tong personal issue for you na because you have businesses in China, walang personal interest. Wala. Anong mangyayari sa Pilipinas? Bubugbugin tayo. Damay tayo. Collateral. So yun ang posisyon niyo po dito. Being a president, he should be neutral. Kaibigan natin Amerika, kaibigan ng China. Neutral. So Ba't yan ka ang pumayag isang na reason maglagay ng po. bases dito? Oo, may iba pa bang rason kung bakit nag-decide na kayo to speak out against the president apart from yung stance niya sa China? Meron din. Ano pa po yung dahilan? Minsan, di ko na sila makontak. Sumunod ako. Hindi na ako maka-appointment. Can you imagine? Ano ako sa private secretary. Oo. Executive secretary. Oo. Appointment. Oo. Sabihin namin agad. Wala. Hindi ako pinapansin. Ako, walang kwenta naman akong tao. Di okay lang. I can survive. So, ganun lang. Minsan nakita kami nung nagbakasyon sila doon. Sa Ilocos po. Sa Ilocos Norte. So, sila mag-asawa. Ikukwento ko na itong totoo. Ang dami kong dala dahil ang dami nagpapatulong na mayors. If you recall, we went all over the country. Siyempre, marami nagpapatulong sa akin being the president of the Mayor's League. Pero okay lang yon. Unang pag-usapan natin, Metro Walk. Kanila yan nung araw, binenta ni Campos. Tapos tumakbo sila, kinuha ang PCGG without any papers. May nag-alok sa akin na tignan nyo dahil mayroon nag-reclaim yan, tinatabo yun ng PCGG. Pinatignan ko sa NBI, kompleto ho, dahil original yung mga sale. 3 original na deed of sale, signed by all the directors of campus.
And acknowledgement receipt, iba ang presyo. Tatlong original. So, pina-investiga ko sa archive, lahat. Authentic lahat. So, binili ko. So, ako nag-develop yung MetroWalk, sinabi ko na sa PCG, hindi na ako magbabayad. Meron akong papel dito. So, yun na nag-umpisa. So, before that, nag-file sila, Silverio, talo. Nag-file Ortigas, talo up Supreme Court. Nag-file si Madam Imelda, talo. Nag-file ka rin ako sa kanya, talo ka sa Supreme Court. Sino po to? Kay... BBM. Ako lang ang nag-file na nanalo because I have the original paper. So, hindi ako kaya tumagal dahil to file at that time, you have to pay 350 million filing fee. Kasi based siya sa amount in dispute. Yeah. So, invest ulit ako. Hirahamon ko PCG, ay mag-file. But there was a time, pinasok ako ng PCG ng panahon ni President Noynoy. Hindi ako pumayag. Meron akong papel dito ako. Hindi, meron kami papel. O, tignan natin. Original yung akin. Kayo, reconstitute. Kinuha nila. Reconstitute nga. Dinala kami sa LRA. Secretary de Lima was there. NBI. LRA, si Bautista. PCGG. LRA, yung kaklase ni Presidente Noynoy. So, etong papel ko, sa MetroWalk, kung may diferensya, alis ako rito kako. Madali yan, ma'am, sabi ni yung head ng LRA. Pinakuha yung kopya niya sa baba, gumawa ng copy ban. Inisa-isa. Wala. Inisa-isang ganon. Wala. Magandang papel, ma'am, sabi niya. So, Manong Chavit, para lang maintindihan namin, are you saying na isa sa mga rason kung bakit talaga nagkaroon na ng last straw yung nagkahidwaan kayo ni Presidente Bongbong Marcos ay dahil sa property niyo sa MetroWalk? Hindi naman yon. Pangatlo na yon. Ang pangatlo itong mga graft and corruption na babalitaan ko na. So ito yun na yung huling nagtulong na sa akin, talaga. talagang grabe na ang graft and corruption. Pero babalik lang sandali po. So sa MetroWalk, it's still under dispute. No, it was decided already. Let me continue. So, nung nagpakitaan kami, magandang titulo ni Manong Chavez, sabi yung LRA. So, ginawa niya Andy Bautista, pinabid lahat. So, wala nagbid. Dahil may claim ako eh. So, that gave me a venue to file without paying filing fee. Nanalo ako twice sa Court of Appeals. Nagmakyat sila sa Supreme Court, nanalo ko sa Supreme Court. Yung 16 hectares, dalawang titulo yun. 16 hectares. 2.4 yung isa. Oo. So, Now, ngayon po, meron pa bang efforts ang government na habulin yung property? Hindi, sa ganito inyo? nga nangyari. Nagkita-kita na kami, Petrowalk. Sabi niya, Manong, bili ng tatay ko yan. Sabi po nito ni President Bongbong Marcos sa inyo. Meron kaming papel dyan. Anong papel pinagsasabi mo? Nag-file si Silverio, nag-file si Ortigas, nag-file ang nanay mo, nag-file ka rin, talo kayo lahat sa Supreme Court eh. Ang kalaban ko dito, gobyerno, hindi kayo. Or the next government, kako. So yun. So kailan lang po nangyari itong conversation na to? Ito, gano'n nangyari. Presidente na po Let me siya. continue. Oo. So, ngayon, anong gusto nyo? Ito na mga papel. Kayo kung anong gusto nyo, kako. Let's put a closure, Manong, sabi nila mag-asawa. Kailan? Next week, Wednesday. Dalawang Wednesday na bumadaan, puro videotape. Padala mo yung abogado mo para mag-usap. O, nag-usap sila. Napatunayan nila na wala silang claim. Tapos na ang claim nila, talo sila sa PC sa gobyerno. Ang kalaban ko rito, sa 2.4 lang gobyerno. Kung matalo ko sa gobyerno, kung manalo ko sa akin. Yun lang maliit. Pero 16 was decided already by the Supreme Court. Yes. So, as going back, nasabi mo, yung conversation na ito nangyari nung huling pumunta sila sa
nagbakasyon din sila that time sa Yes. Ilocos Norte at nag-usap-usap kayo. So, presidente na po. Presidente si na. Bongbong Marcos. Hindi ko na nga makontak eh. Na-check ko lang doon. Oo. So, ngayon po ba, ito resolve na yan, yung issue sa Metro Walk? Or palagay nyo Sabi it's something nila, they let's put a are... closure. Oo. Ay, nangantay ako. Kaya antay ako ng antay ako. Parang anti-Marcos na ako eh. Antay na ako ng antay. So, nag-aantay pa rin ako, anti-Marcos. Yun, lumabas na itong mga katiwalian. Eh, nasa construction ako eh. Alam ko itong mga nangyayari. So palagay niyo po ba itong issue sa Metro Walk ay isa sa rason kung bakit hindi kayo kinakausap ng Pangulo? Hindi. Wala pa yan noon. Inisnab na ako eh. Okay, pero ngayon po yung Metro Walk, kayo pa rin ang may-ari. Yes. Up to the Are you, Supreme do you Court. feel threatened na makukuhain Ano? sa inyo ng gobyerno? Wala siyang pakialam dyan. Wala na silang habol dahil talo sa Supreme Court eh. They lost already in the Supreme Court the right. Dahil binenta ni Campos nung araw yan with the deed of sale original Yeah. signed by Campos and all the board member. Oo. So, pumirma rin sila ng acknowledgement Yeah. receipt. Iba ang tinanggap nilang pera. Oo. So wala na pong habol sa Wala inyong silang palagay. habol legally. Okay. So, pabalik po tayo dito ngayon sa pinaparatang nyo na merong mga projects sa Ilocos Norte that the President should have been aware about or you think involved sila kaya nakakuha ng napakaraming projects ang mga Diskaya at yung sitting mayor na si Mayor Alcid na sabi mo ang naglagay dyan ay yung mga Marcoses. Palagay niyo po ba ito sa, do you have confidence that the ICI will credibly be able to investigate and call for accountability doon sa mga anomalya sa flood control projects, even if tatamaan ng administration? In the Philippines, we have good laws, but the implementation is terrible. Mag-file ka ng kaso ngayon, abutin siyam-siyam. Meron naman nakulong na mayaman, ang nakukulong lang yung mga mahirap. Dahil file mo yung mayaman, puspon lang ng puspon, puspon ng Pero puspon. Manong Chavit, yan ang hinahanap ng mga tao ngayon. Sabi nila, ayaw na nila ng mga maliliit lang na tao ang mananagot dito sa nangyari sa Dapat. massive corruption. So palagay mo ba merong makukulong na mga politiko, na mga senators Pag or idaan natin congressmen? sa proseso, mahirap. O, paano po, pero ito, we have Mayor Benji Magalong as the advisor of the ICI. At sinabi mo, mabuting tao sina Mayor Magalong at former Secretary Babe Sison. Yes. Do you have Wala silang confidence power na kaya nila? They are honest people, but no power. Paano sila mag-imbestiga? So palagay mo kulang na executive Kulang. order lang. Pakitang tao lang yan. Gagamitin lang sila pampapugi, pampagawapo sa ano nila, na kunyari, wala silang alam. Pero wala mangyayari dyan. The only way, kako nga, ang gobyerno natin, sobra ng bulok. Parang kotse yan na hindi naandar. Pa-overhaul mo, papalitan mo na ng pyesa, hindi pa rin naandar. You have to change government. Ang suggestion ko, it should be a meeting. Tanggalin si BBM, tapos mag-meeting ang military, police, and all the justices, Supreme Court justices, and all the religious organization to form a new government. So parang revolutionary government Revolutionary yung naisip government. mo. As a Kagaya businessman, ginawa hindi ni nyo ba President naisip na Cory magulo noon. yun? Oh. Kaya history will repeat itself. Kailangan revolutionary government, kagaya tinake over ni Cory, it was the old Marcos. So, kung hindi, walang mangyayari. Wala ba kayong confidence sa Senate hearing under Senator Ping Lacson as the Blue Ribbon Committee Chairman? I believe them, pero walang mangyayari. Paano makukulong yung mga... Imposible, aabutin ng siyam-siyam. Pero Matapos kahit ba magpalit tayo ng gobyerno, palagay nyo, kaya pa rin pigilin yung sistema ng corruption? Because kung hindi natin babaguhin yung constitution, kahit palitan mo yung leader, Hindi dapat ganun pa rin yung pinapalitan ng maging system. konstitusyon. I-amend lang ang konstitusyon. So the old system will be there. The way we budget Kulang tayo projects. sa ipin ng batas. Bakit mo nasabing mabuting tao si Speaker Bogie D, pero same dog, different color? Gagamitin lang siya.
At the end, gagamitin lang siya, papalitan din. So you have no confidence that Speaker Boji can I know he's restore good. the He's good. confidence in Congress and Mahirapan because he has to follow. Kailangan sumunod siya sa administrasyon. Kundi, tanggal siya kagad. kung papalitan lang si Speaker Boji D eventually, sinong palagay mo ang ipapalit sa kanya? Wala akong makita sa Congress. The only way to me, kung gusto natin solusyon agad, change the government. Let's seek the advice of the Supreme Court, the military, the police, generals, mga officials, and yung mga businessman na mga matino. Marami naman matino ang mga negosyante. But won't that disenfranchise the Filipino people from exercising their right to vote and choose who will lead the country? Well, hindi naman eh. Temporary lang yun eh. Then we'll have a special election. Sinong gustong tao yun? But to solve all this problem, it should be dissolved right away. Well, Yun ang nangyayari sa ibang bansa eh. Dissolve nila kagad. Parang sana naman, yun nga yung sabi nila, sana hindi tayo maging Nepal, at least when it came to Oh, the kaya big nga. rally last Ang suggestion September ko yung nga, kahapon. para hindi magulo, kagaya kahapon, ang gulo-gulo na, sama-sama, may kanya-kanyang agenda eh. Yung mga liberal, kami lang, ayaw nila ng iba. Dapat sama-sama para sa ating bansa. Yung may iba, nung hapon, mga iba ng tao, mga nabayaran na, nabayaran or hindi nila alam ang nangyayari. Oh, Sama sino lang naman sila sinasabi para- yung nabayaran? Nagpakain ako. Lahat ng liberal ng rally nila, 2 truck nang naubos nga eh. Okay lang ako dahil nagpapakain naman ako pag may sunog, may bagyo. I have 6 portable kitchen and 6 portable hospital just to help the people. Ngayon, may naiwan isang truck, pinarada ko na sa gate ng Corinthian, sa labas. Lahat ng pupunta sa rally, lahat ng umuwi, kumakain doon. Meron grupo na nakamaskara, pinapalo yung one, kurap. Sino, bakit kayo ganyan? Ganun lang. Bumalik. Nagtanggal ng maskara. Pasensya na ho kayo, binayaran lang po kami. May nagsabi talaga Sila na binayaran mismo. sila. Natanong The niyo same ba sino person. nagbayad sa kanila? Tinanong yung nagsaserve, sino nagbayad sa inyo? Si Martin Romualdez and the First Lady. Hindi ako naniniwala. Siguro may nag-utos sa kanila na nagmamalasakit sa kanila. Baka yun ang nagpadala ng mga manggulo doon. So yung sinasabi niyo nabayaran, hindi yung mga nangrarally, yung mga nanggugulo. Na manggugulo. Oo. Palagay niyo po ba yung mga nanggulo Dahil din sa from Mendiola? the very beginning, yung pupuntang ko sana, ginugulunan nila. At may nagsasara, ginugulunan nila. Kaya bumalik na ako eh. Napagkamala nga ako na loyalist. Nakapula ako eh. Bakit naman kayo nagpula kung Hindi ko alam eh. rally against corruption? Sa bagay, pula, wala namang color kahapon. Pero, Nag-ano sila ng puti. oo, puti dapat. O, bakit naman kasi kayo nag-red? Hindi ko naman alam yan eh. Well, well, Manong Chavit, seryoso ba kayo sa sinabi nyo na tumigil muna ang mga kabataan sa pag-aaral hanggat hindi bumababa sa pwesto ang presidente? Yes. Yes. Mas tahimik yun. Mas tahimik na revolusyon yun. Let the student, the kabataan, to lead the revolt. Huwag ng mga politician na advice lang natin sila. Ang mga politician kasi, sumasama sa rally, may kanya-kanyang agenda eh. Oh. Pero hindi ba't kawawa naman yung mga meron bata? Duterte, meron tanggal si Marcos na Duterte. Gusto nila silang presidente. Iba-iba eh. So you believe in the choice of the youth na kung sila ang mag-lead nito, we will Ang sinabi come ko out lang yan, better? itong problema natin ito, kailangan na mag-solve dyan yung mga kabataan dahil this is their future. It's not for us. This will be the future of our children. Kaya dapat lang mag-lead sila. Suggestion ko nga, para hindi sila mapahamak, sa mga eskwelahan sila mag-demonstrate, tumayo sila ang karapatan nila. Then minsan lahat na sa isang rally, we will support all of them. Hanggat di bababa si Presidente,
walang papasok, bakasyon muna sila. Pero yung mga elementary, yung mga maliit na bata, tuloy ang pag-aaral nila. Now, kung tumagal yan, kasalanan ni Presidente. Kung may konsensya siya, keep up na siya, bigay na sa bagong gobyerno. Dahil hindi na kayang i-repair yan. Sa dami ng korupsyon. Within 3 years, hindi ko makakalain na ganito mangyayari nung tinulungan ko siya. Well, Tanggalin mo na kahapon lahat ng po- mga personal. Pero itong nangyayari sa ating bansa, dapat palit ng gobyerno. Wala na mangyayari yan, for arte-arte na lang yan. Investigasyon, ano mangyayari? Magpapile, walang tatagal yan. Tapos atras na yung mga testigo. Ganon, wala mangyayari sa ating bansa. Should be radical change. Let the children, because this is the future of our children's children, let them help, we'll just help them. Let them lead the peaceful revolution. Okay. Pag silang sumama sa mga rally, hindi na, eskwelahan, and the student leaders should go around na pangaralan sila kung anong gagawin, then minsanan lang, then all of us will support. Well, kahapon po sa anti-corruption rally sa EDSA, may mga nagbu na ilang tao sa iyo. Ano po ang naging reaction nyo dito? But before you answer that, Nakatawa lang ako. before you answer that question, we'll have to take a Nakalimutan short nila. break. Dumaan ako doon nung... Sige po, Manong Chavit, papasagutin namin itong tanong na to pagkatapos ng short break. At the forefront will be right Dumaan back. ako. Welcome back at the forefront. Manong Chavit, kahapon sa anti-corruption rally sa EDSA, may mga nagbu po sa inyo. Oo, Ano yung pagdago. naging reaction nyo? Yes. Bahay namin sa Corinthian eh. So magkabila ang rally. Yung nag-imbita sa akin sa dulo. Dumaan ako sa kanila, ang dami pa nagpa-picture. Nung hapon na, iba ng tao nag-take over. Yun ang nagbu. Akala loyalist ako, nakapula ako. Or, hindi nila alam ginagawa. Or, mga trolls ni Marcos. Or, manggugulo. So, ang suspecha ko, baka mga hindi nila alam. Nakalimutan nila, we are on the same side. We are on the same side. We are anti-Marcos. Pero kayo po ang isa sa mga naging instrumental sa pagpanalo ni Yes. President Bongbong Marcos. Like you said, kayo yung head, ang presidente ng Mayor's League at Yes. kinausap niyo lahat ng mayors to Yes. support the president. Hindi ba naisip niyo rin na kayo ngayon isa sa mga sinisisi kung bakit Oo, nandito tama. tayo with the president? Yes. Kaya nga, nagsisi rin ako eh. Hindi ko akalain na ganito mangyayari. Hindi ko akalain na magbabago si Marcos. I was warned by their first cousin. Gagamitin ka lang, Manong. Sabi niya. True enough, ginamit lang ako. Hindi na ako kilala. So, okay lang yun dahil sanay naman tayo dyan. Ang pinakasama na ginawa niya yung paghahamon sa China. At yung mga korupsyon. Yung dalawang yun, nagtulak sa akin na antay ako ng antay hanggang anti-Marcos na ako. Kakaantay. Well, what makes your crusade now against corruption credible when you yourself was once linked to STL, wetting, and gambling? Those are all not true, naliwanagan na lahat yan. Okay, let's go on record. Panahon ng GMA, dapat makuha ko lahat ng wetting, may kinuha ba ako? Wala. Wala akong ginawa. So never po kayo nag-wetting? Wala kayong wetting na... Binibintangan ako ng wetting sa amin, kakasama ko yung mga nandoon. I supported them because they are my province. Otherwise, hindi ko masuportahan, ibibigay sa mga tao yung mga mayors. Kaya doon naman kami nag-away ni President Estrada noon. Mapapaya ako kung ibigay mo na maski kanino yung larong yan, wag lang sa kalabang ko. Doon na kami nag-away. So yung mga banat nilang yan, naliwanagan na lahat. Nung naglabang kami, ang daming, kagaya ngayon, mga trolls, mga paninira, lahat ng klase tatapos sa'yo just to destroy your credibility. But go on record, kung corrupt kami, paano kami naging progress sa Ilocosur?
We are now the fifth richest. From the poorest, we are now the fifth richest in the entire country. From the most notorious, we are now the most peaceful. Dahil yung mga negosyante namin, sinusuportahan namin, hindi namin hihiligan, sinusuportahan namin sila. Meron pa po ba kayong interest in any gambling business right now? Wala na. Wala na. May reklamo raw sa inyo isang Ilocano abogado na si Estelita Cordero. Ano yun? Laban sa inyo sa Malacanang. Oo. Ano po ba itong reklamo na ito? Permanent critic yon, attack and collect. Pag nabibigyan ko ng pera, magkaibigan kami. Pag matagal ko hindi nabibigyan, baba na ito naman. Bakit niyo po siya kailangan bigyan ng pera? Para tumahimik. Ano po ba to? Journalist? Or ano ba siya? Abogado. Tumakbo, awa ng Diyos, kulerat. So, nag-form siya ng team niya sa barangay niya. Natalo nga sa barangay niya eh. Ang ano niya ngayon, Warriors of Tarpacan. Warrior. Nangaaway lang. So, meron paratang sa inyo na may kinalaman daw kayo sa black sand mining sa Narvacan. I will give 5 million now kung meron black sand mining doon. Wala. So wala, yung mga Yun paratang ang wala. mga sinungaling na panira nila sa akin. Yun ang sinasabi ko sa iyo na panira lang sa amin. Right now, I'll give 5 million kung makapagsabi sila ng black sand mining. So yung mga dinereklamo po sa inyo nitong si Estelita Cordero. Sira ulo. Yung mga ganun klase na... And I have proof. Humingi ng pera, pinapadala ko sa mga tao. Ilan nang nagpadala ng pera. May mga utang pa ron. Siya nagsusursur sa mga tao. Mag-file kayo sa gobyerno, ako abogado nyo. Tapos sisili niya yung mga tao. Okay, so... Nangaaway yun, Oo. matagal na yun. So, kinalimutan ko na ako minsan. Sige ba, bigyan nyo na nga. Tatayibig. Well, nag-lobby po kayo para sa isang pamangkin ninyo na maging bahagi ng PCSO board. Totoo po ba ito? Totoo yan. Oo. Dahil yung kapatid ko, chairman ng PCSO, hiningi ko lang direktor. Sabi ni President, ang dami naman yan, libo yan. Dali lang yan, okay. Sabi ni Secretary Lagdameo, ako nang bahala, mano. Direktor ng PCSO, ako nang bahala. Sigurado yan. Tuwing palo ko, sigurado yan. Tuwing palo ko, sigurado yan. Hanggang nawala na. Pag napupuno yung PCSO, umiiyak yung pamangkin ko dahil akala ko ba ako ang sinabi? Pinangako eh, naniwala naman ako. Wala. Pinuno yung direktor, hindi nakuha. Okay lang, wala kami magawa, yun ang gusto eh. Pero hindi naman sasawa ang loob ko na kukontra. Pero bakit po PCSO board ang linabi ninyo para sa pamangkin ninyo? Meron po ba kayong specific personal interest? Yung kapatid ko ang chairman ng PCSO noon. Dati, oo. Sa Dati. ibang presidente po. During the time of President Macapagal. So, anong gusto ko? I-recommend ko, of course, yung mga anak ko dahil nakaturo naman ako. I-recommend ko yung anak ko nga na congresswoman. Pero bakit po IT. PCSO specifically? Maski saan. PCSO, dahil bakante. Hindi necessarily because PCSO. But for you, hindi nyo ba naisip na yung pagpili ng mga posisyon should be based on merit at hindi Yes, dahil nakatulong, ganon? Hindi ako nagpipilit. Kung qualify sila, yung anak ko, rin-recommend ko sa DITC, IT, Oo. graduate, Harvard graduate, architect. Oo, sabi naman ni BBM. Tapos, may na-announce na pala eh. Ito po ba mga ganitong incident nakadagdag doon sa lang. sama ng loob ninyo? Wala akong kung ayaw nila, okay na, we can survive. Wala naman. Pero talagang kinalimutan kami. Okay lang, wala naman. Wag lang mang-away na pahamak tayo lahat. Ibig Matitis sabihin ko lahat. Yung pag-away-away So malaking na sa bagay China, talaga sa iyo yung mali stance yan. natin sa China. Ha? Malaki talagang bagay sa inyo yung naging Malaking stance bagay, natin ng bansa bubugbugin natin. tayo dyan. Kung gigirayin tayo, wala tayong kalaban-laban. Because nandito ang mga bases eh. Hindi tayo dapat pumayag. Dapat nag-neutral siya as a leader. Yun ang isang sumama ng loob ko. Yung pinaghahamon, sumama ng loob, naghahamon. Nagsusumbong, tulungan niyo kami dito, inaapi kami rito. Well, yung
Nasabi niyo po dati na nalugi kayo ng 380 million pesos sa Yes. Narvacan market deal. Yes. Kung palugi po, bakit niyo pa rin tinuloy? Hindi, ganito yun. Nung pumasok ako dyan, walang development sa bayan na yan. Magpunta ka sa lahat ng bayan sa Ilocos, bago mga munisipyo nila, bagong palengke nila. Only Narvacan, wala. So nagpunta ako rin para tumulong. Wala silang mapaglagyan yung market nila. I have 10 hectares sa along the highway. Kung itatayo ko dito sa old, in the future, magta-traffic. So the best is the highway. 10 hectares. Walang pera munisipyo. Binibili sa akin noon ng SM, 10 hectares maganda. At that time, 8,000 ang presyo. Now, 15,000. 5,000, that's 500 billion. Walang pera munisipyo. Binigay ko lang ng 1.2. Lugi ako ng 380. Baliktad eh. Yung mga iba, bibili sila, bebenta sa gobyerno mahal. Ako, binenta ko mas mura. 380 billion kagad ang lugi ko. Ganon ako tumulong. Dahil I don't care yung pera because nung bata pa ako, kumita na ako ng billions because I was the biggest trader of tobacco. Kontento na ako. I'm not greedy. Well, as of the 2025 elections po, 23 na kamag-anak ninyo ang tumakbo at ngayon ay nasa Yes. pwesto. So, Pinagbabawal ko ang dynasty because I was the co-author of dynasty. I went once to Congress. Ako ang co-author. On record again, go to on record. Tumakbo yung kapatid ko, congressman, ng governor ko. Wag. Pinagbawalan ko, ayaw kong dynasty. Nagpilit, tumakbo. So, wag nyo iboto ako. So, mga tao nagpunta. Sir, talaga ba namin hindi namin iboboto yung anak nyo? Huwag niyong iboto. Wala na akong kredibilidad kung manalo ang kapatid ko. Rinuloko ko ng tao ako. Hindi nila binoto. Talo. oo, natalo. Oo. Natalo. Pero ngayon po, 23 ang nanalo. So pagka ba Yes, ganun. tinuloy niyo Let me advocacy niyo, finish. tatamaan niyo yung Let mga me kamag-anak finish. niyo. Yes. Mayor, tumakbo rin yung kapatid ko. Hindi ko pinayag. Tumakbo. Talo. Hindi ako pupayag. Pero lahat ng linagay kong tao, kumontra lahat. So the past two election, pinayagan ko na sila. Nanalo naman lahat, wala pang kalaban. Now, we are now the fifth richest. Eh doon, magtatayo ka kasi. So seeing that, na hindi naman pala para sa inyo, parang nakikita nyo na nagkaroon ng improvement sa Ilocos Sur kahit na sabihin na natin dynasty dahil kamag-anak nyo itong mga to. Does that change your position when it comes to political dynasties? Political dynasty is no longer relevant. Dahil nung araw, mababayaran ng tao, natatakot. Ngayon, maski may pera ka, bigyan mo, talo ka. Kung ayaw sa yung tao. So kami, for the second election, walang kalaban eh. So that means kontento yung mga tao sa progress sa Ilocos Sur. Pagpunta ka ngayon doon, mayroon ka rin Coliseum, the most modern in the entire country. Yung harap ng mga upuan, nagre-retract mag-isa. So we have all this infrastructure, kurang lang kami sa... Eh, meron pong final sa Supreme Court ang isang bayan na i-compel yung Congress to pass the law that's required for anti-dynasties. Would you support that bill? Yeah. Given yung experience niyo sa Ilocos Sur? Yes. You would Pero still ang support it? nangyayari ngayon, kung gusto mga tao, gusto nila. Well, kung susundan mo yung anti-dynasty, isa lang tatakbo, I'm sure magkakagulo. Dahil wala ng coordination eh, magkakalaban lahat ng mga kasama mo. Paano mo maayos ang probinsya mo kung kalaban mo lahat nandun? Kaya marami rin ganyan eh, makakamag-anak to protect their interest na ma-develop ang kanilang bayan. Kayo po, meron pa rin kayong construction business, yung Yes, Satrap pero Construction. nag-divest ako dan. Oo. Totoong divestment, hindi po Yes. mga kamag-anak ninyo. Sino Hindi. pong pumalit dito? Yung mga engineers namin, yung mga engineers. Wala na kayong personal or beneficial interest in Satrap? Wala. Dahil nga, like for example, my radio station, binigay ko, nag-divest ako dahil conflict of interest. I'll show you one example later. Yung radio station ko, kung ano kita nyo dyan, kayo na bahala mag-promote sa sarili nyo, kayo na bahala ng sweldo. Lahat ang kita sa inyo. So, pero talagang binigay nyo na. So, Yes. even Satrap Construction, No, wala na. that is a trap.
Kako, kung may matira man, pag wala na ako, kagaya ngayon, pwede akong bumalik. Para naman sa mga anak ko. Babalikan ko. But, sinunod ko yung batas, I divest, then divest. Like yung mga na-appoint ni Marcos, nag-divest din sila lahat. Hindi naman pwede yun eh. Pare-pareho lang kami. So, totoong divestment po. But how would you distinguish yung Satrap Construction from yung construction company na pinakita mo kanina that you allege is owned by Vizcaya, naka-record. Oo, tsaka si Ilocos Mayor Brian Alcid. Naka-record. Naka-record sa SEC, sa Oo, official documents naka-record. na Matagal na itong, kontraktor yun. Megapolitan Builders Megapolitan. Construction and Construction Supply. Dati This lang- is still owned by Lawag City Mayor Brian Alcid. Dati ng kontraktor to. Dati ng kontraktor. So kung ngayon po ay pag siya pa rin talaga mapatunayan natin na siya talaga ang mayor pa rin, would you file any case for conflict of Hindi ako interest? nakikialam sa mga lokalo. Hindi na. Hindi ako gaya nun, naghahanap ng gulo. Pero would you report this sa ICI? Kung sa Well, sinabi ko na. Committee? Bahala na sila. Kung batino itong gobyerno ito, they should. Well, since nag-divest na rin po kayo sa Satrap Construction, bakit confident kayong sabihin na kayo sa Satrap Construction walang anomalya sa mga ginagawang projects? Mag-imbestiga sila. It's very easy to check. Kung may anomalya, pakukulong ako. That's Ganun how po kayo confident I ka-confident. am. Wala rin kayong mga substandard. Walang substandard. What about SOP? Kasi sabi nila ang kalakaran talaga sa gobyerno, kailangan mo magbigay ng SOP or else wala kang mapapanalunan na project. Totoo yun. Kaya kami nagbabayad ng SOP. Nagbabayad din kayo. Ayo, talaga. Hindi naman namin pundo lahat yan eh. Oo. So, ang binibigyan po ba dito, DPWH at mga... Sino nagpapasalitate yan? May naglalakad-lakad yan eh. sa Congress or Pero yung, totoo po ba yan na yung Congress and Vizcaya, Senate? ang sobra-sobra. $500 billion in 3 years time ni President Marcos nakuha ang project. Huwag Sa- nilang sabihin na hindi nila alam yan. Na hindi po alam nino. Itong Vizcaya, Hindi alam ng hindi nila alam, hindi nila kilala. sino po ng Mga Marcoses. Imposible din nila kilala itong mga ito. Bakit nila binigyan? Ang binibigyan lang ng mga ganyan, yung mga kaibigan. pagka po ba SOP, napupunta to dun sa project proponents sa Congress and Senate as what Senator Ping Lacson revealed in his privileged speech, or meron pong nakakarating all the way up to Malacanang? Hindi ikaw nagsabi niyan, hindi ako. Parang abogado kayo sumagot. Okay. Kung hindi po ba kayo nagkaroon ng falling out ni President Bongbong Marcos, would you have still done this expose against the administration for corruption? But before you answer that question, we'll have to take a short break. Okay. At tuloy-tuloy na raw. Okay, sorry kasi Tuloy-tuloy, paubos na. Okay. Dami kasi natin napapag-usapan, Manong Chavit. Sige, so kung hindi po ba kayo nagka-falling out ni President Bongbong Marcos, would you still have done this expose? Not just for Ilocos Norte, but the way you're speaking out against corruption. Baka mahirap dahil wala akong credibility na kumontra. I mean, ako nag-support, ako tumulong, tapos i-expose ko siya. Hindi maganda yon. Baka kala, nag-ano lang ako sa may gusto pa ako. So, Pero ito, talagang talamak na. Beyond repair. And ang muri ko, yung future, yung mga kabataan, this is to let everybody know, ang utang ng Pilipinas, 17 trillion. Ano mangyayari sa mga kabataan ngayon? Hindi natin pahintuin ngayon yan. Tuloy-tuloy ito. Hindi na mapigil. ano po masasabi niyo dun sa mga critics na sinasabi, kunwari, na nagsasour graping lang kayo or meron lang kayong axe to grind? Wow! Yun ang panira nila. Yun ang mga attack dog. Yung social, yung troll. Troll yan. Karamihan yan, walang tao.
may tao man, yung dati na. Sino nagsabi niyan? Karamihan, troll. Kaya yung nagpunta dito, nasungkit ng mga Singson family, 2 billion in 10 years. Ang liit yun. 10 years. Eh si Disigaya, 3 years, kalahating trilyon. Yun ang kalokohan. Now, ano ba, parang may malis yung pagkasabi, sinungkit, padala ng mga naninira sa akin, para pick up nyo, para pick upin din ng iba. Ganon ang trabaho, yung mga ibang tao. Well, kanina po you were talking about a revolutionary government as a solution to what's Yes. going on in the country now. Sino po naiisip nyo na potentially pwedeng pumalit? That will come later, pero let the justices of our country help in forming a new government. And of course, the police generals, the military generals, and mga advisor, mga matitinong negosyante. Well, what about Hindi impeachment? naman lahat Is that masama, something you're pero meron considering? din mga corrupt Oo. na What negosyante. about impeachment? May mga iba po na nagsabi na in the past they were calling for the impeachment of President Bongbong Marcos. In fact, may nag-file na impeachment dati yung Duterte Youth Party List. This was last year. Earlier this year, nearing the elections pala nila final. So, anong masasabi mo with impeachment as a method? Wala mangyayari dahil ang impeachment, mahirap ka magtanggal. It will be more than majority. I think 80%. The same thing in the Senate. So, mahirap magpatanggal ng presidente. Ewan ko sinong gumawa ng batas na yan. Mahirap. May impeachment pero mahirap. Well, impeachment of VP Sara, is that something that you support or against? Well, wala pa naman sinasabi na kasalanan niya. Pagka nag-guilty siya, then the time na bintangan natin. Ang tao kasi madalang magbintang eh. Yeah. Pero Pero hindi kung pa ikaw niya lumalabas ang kaso, Pero sa binibintangan dami na. ng issues na hinaharap ng bansa natin, personally, are you for or against impeachment? Gusto niyo bang matuloy yung impeachment trial? Wala mangyayari yan. Although I'm for impeachment, pero wala You are mangyayari. in favor of the impeachment of Vice Yan, President yan Sara? ang batas natin eh. Proseso yan eh. Like sa Amerika, nag-file sila ng kay Trump. Panalo si Trump. Dahil majority sila. Now, kung matalo naman sa mga numero si Vice President Sara, ganoon din. Kung majority sila, ganoon ang proseso eh. Okay, so pagka po ba nagkaroon ng investigation ang ICI, are you willing to testify? Kung mapatawag ka? ICI? Opo. Yung dito sa investigation on flood control. Ah, yes. Tutulong ako. Pero walang mangyayari dyan. The best is change government. Any final words for Manong Dahil Chavez? pag pinatagal mo pa ito, wala nang kinabukasan ng mga kabataan. Better stop studying first until bumaba itong gobyerno ito, then sila papasok. That's the only way to pressure the president na peacefully. Kung salita lang, sasagutin lang yan na ang dami na tigasagot, ang daming pera, ang daming yan. Mahirap. So my suggestion ulitin ko, it should be led by the kabataan at peaceful revolution against this corruption to pressure the president to step down. Mga universities, colleges, UP, doon lang sila. Yung mga magagaling na leaders, they should go around the campuses and then schedule one day rally, then we will all support. Para walang masugatan. Hindi kagaya sa Nepal, hindi kagaya sa mga past na nangyari. And I think this will be the first time na mga kabataan magpatanggal ang presidente. Thank you so much, Manong Chavez Singson. Always a pleasure to have you here. At kulang talaga lagi sa oras tuwing ikaw ini-interview namin. Salamat din sa pagkakataon na naliwanagan yung mga panira sa akin. And I'm challenging everybody who doesn't know me, go on record. I'm sure malalaman niyo kung sino si Chavez Singson. We go on record. Maraming salamat po ulit. Maraming salamat po. Chavez Singson speaks out against corruption, challenging a system he once navigated.
His words remind us that accountability is a duty, not a choice. Real change begins when a crusade ignites a collective demand for honest leadership. Be timely informed, be insightful of the news. Always stay at the forefront. Join us again tomorrow for insights on issues that matter. This is Attorney Karen Jimeno. Thank you for spending your hour with us.